Nilalamon ng kaba ang Basta. buo ng sistema. Basta lang. Hindi siya makapaniwala na darating ang punto na haharap sila sa maraming aswang. Kung noon ay gustong-gusto niyang samahan ng kanyang lolo sa laban, mga sandali niya naman, inayos niya na sana malugkot ang lolo niya para hindi na malabas ng bahay. Ang sabihin, hindi na siya saan na magpakalimutin. Biglang tinaga ni Lolo ang sinasong ng muntikan ng lugar sa kanya. Huwag kayo mag-alala. Hindi sila sabay-sabay nalulusok. May dala akong pangotra eh. Nakita pa ni Lolo ang kwintas na may pendant na bilog na kulay pilak. Ipapaliwanag pa sana ng matanda ang mga bisa nun nang sabay-sabay na lumusob ang mga aswang. Mabuti na lang at nagawa nilang dumipensa kahit na paano. Langyalo, joke lang yata yung kwintas na yan eh. Tingin ko nga rin ako. Talagay ko, hindi na natin sila kaya kapag tumagal. Kaya ang dapat natin gawin, tumakbo! Habang bitbit pa rin nila ang sako kung saan nakalagay ang buto ng Diyos ng mga aswang, umari pa sila ng takbo palayo. Pero hindi nawawala sa likuran nila ang mga aswang. Hanggang sa makarating na sila sa kalsada at nakasunod pa rin ang mga yon. Sa kasamaang palad nga ay unti-unti na silang naabutan. Napasigaw na lang si Muroy nang mahawakan na ang damit niya. Agad siyang tumigil ng sandali at sinugupit ng latigo ang aswang. Napahinto sila sa pagtakbo na makitang may papasalubong din mga aswang sa direksyon nila. Ang kailangan ko talagang ipakita kung paano talaga ako lumamana. Nakulong na sila sa sulot ng daan. Inabot ni Lolo Emong ang sako kay Danilo. Habang nakapalibot sa kanila ang aswang, nagubad ng damit na matanda. Kahit liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbing ilaw, kita nila ang malalaking tato sa katawan ng matanda. Na maging si Danilo ay unang beses lang din nakita yun. Dalawang itak na ang hawak na matanda. Pumama ito parang isang biyak sa pagkukulang samurai. Isa na lang, lumapit kayo! Sabay na lumundag ang dalawang aswang. Mabilis namang napatay ni Lolo Emong ang dalawang yon. Na siya rin namang kinabiglaan ng mga aswang. Ganon din si Danilo at Muroy. Sabi ko, isa-isa lang eh! Sunod-sunod pang lumusob ang mga aswang. Si Danilo at Muroy ay nasa likuran ng namatanda. Dahil sa mga oras na yon, alam mo nang wala rin naman silang magagawa. Marami na napatay na aswang si Lolo Emong. Pero habang tumatagal, kapansin-pansin sa galaw ng matanda ang pagod. Hanggang sa hindi na inaasahan, nagawa ng mga sugatan ng aswang si Lolo Emong. Nasundan pa rin ng nasundan. Napalood na si Lolo Emong.